Hindi po pwedeng kuha lang tayo ng kuha ng mga talata sa Biblia at ilalapat natin sa doktrinang pinanghahawakan natin. Hayaan natin ang Bible magpaliwanag sa kanyang sarili at huwag tayo ang magbigay ng kahulugan sa mga talata na nasa Biblia. Kasi posible po, doon tayo magkakamali at doon tayo makakahawa ng maling pagtuturo sa mga makikinig po sa atin. Hindi niya alam ang kanyang sinasabi. The principle of allowing the Bible to interpret itself ay hindi nangangahulugan na ang bawat individual ay makakapag-interpret na ng kasulatan ng sa kanyang sarili lamang without reference to the church teaching authority. Dahil nasa iglesia pa rin ang final authority sa pagbibigay ng kahulugan sa sinasabi ng Biblia. Precisely because the Bible was compiled through the church magisterium. Bakit? At anong patunay natin? Dahil ang simbahan po ang namili kung alin sa mga aklat na available noon ang nagsasabi ng katotohanan o sinasabi nating inspired by God. Kaya nga sinasabi ni Pablo, the church is the pillar and foundation of truth. Nangangahulugan ito na ang simbahan ay may responsibilidad na gabayan at bigyan ng kahulugan ang kasulatan na naaayon sa tradisyon na ipinagpasa-pasa mula sa mga apostol patungo sa mga church fathers at hanggang sa ngayon. Kaya paano makakapagbigay ng angkop na interpretasyon ang nagbabasa kung ang unawa nito ay walang basihan sa tradisyon na itinuturo ng mga apostol? At ito po ay katotohanan, magbubunga lamang ito ng panibagong sekta. Kaya sa Pilipinas, hindi na rin po bago ito. Ilang sekta na ang nabuo sa Pilipinas pa lang nang dahil lamang sa pagbabasa ng Biblia at inuunawa ang kahulugan ng talata sa unawa lamang nila. Now, bakit tumaasa mga Katoliko sa magisterium or authority na ibinigay ni Kristo sa kanyang iglesia sa tuwing maghahanap ng katotohanan sa Biblia? Dahil para sa simbahang Katoliko, ang pagbabasa lamang ng Biblia ay hindi sapat upang maunawaan mo ang kahulugan ng iyong nabasa. Ang simbahang Katoliko po ay may mga scholar ng Biblia na dalubhasa sa pagsusuri ng teksto. Hindi nila po sinusuri ang teksto ayon sa paraan ng mga anti-Katoliko. Bakit po? Because the Bible was initially written for people who live in a different place with a unique culture in a different period in history. They also spoke different languages. The Bible also contains various types of genres of literature. Kung uunawaan mo yan sa kung ano lamang ang alam mong paraan ng pag-unawa, delikado. Dahil sinulat ng Hudyo, katuroang Hudyo, paniniwalang Hudyo, tapos uunawaan mo lang ang Biblia sa pag-unawang Pilipino, delikado po yan. Upang magkaroon ka ng isang mahusay na exegesis, dapat basahin ng mabuti ang teksto. Unawain mabuti ang detalye at magtanong ng mga tamang katanungan. These processes are important to enable us to interpret the text correctly. Why? Because incorrect interpretation is the result of bad exegesis. Paano umunawa ang mga theologians and scholars throughout history? Ganito po yan. They emphasize the importance of interpreting scripture within the context of tradition in the church teaching. First, si St. Vincent of Lerins na nabuhay na noong 5th century. In his work, Commonitorium. Dito binigyang diin ni St. Vincent ng Lerins ang kahalagahan ng pagbibigay kahulugan sa kasulatan alinsunod sa pinagkasunduan ng tradisyon ng simbahan. Sabi niya, let us hold that which has been believed everywhere, always and by all, for that is truly and properly Catholic. Binibigyang diin ni St. Vincent ang pangangailangan bigyang kahulugan ang kasulatan na naaayon sa pangkalahatan at patuloy na pag-unawa sa simbahan. Pangalawa, si St. Augustine of Hippo na nabuhay noong 4th to 5th century. Si St. Augustine ay isa sa mga pinakama-influential theologians in the history of Christianity. Binigyan din niya ang kahalagaan ng pagpapatibay ng kahulugan sa scripture within the framework of church teaching, hindi lang sa kung sino ang nagbabasa. Sabi niya po dito, I would not believe in the gospel if the authority of the Catholic Church did not move me to do so. Kinikilala ni St. Augustine ang papel ng simbahan sa paggabay at pagbibigay kahulugan sa kasulatan. Kahit ang mga early Christians ay hindi sang-ayon na Scripture interprets Scripture without reference to the traditions of the Church, which is the Catholic Church. Now, bakit natin pinapahalagan ito? At ano ang maaaring maging epekto nito kapag nagsasarili ka sa pag-unawa ng Biblia sa kung ano lamang ang nasusulat dito? Narito po ang ilan. First, individualism. Interpreting the Bible without the guidance of the church tradition can lead to individualistic interpretations. Kung wala ang context and collective wisdom ng simbahan, may panganib ang mga pansariling interpretasyon na maaaring maimpluwensyahan ang mga personal biases, cultural factors, o limitadong pag-unawa. Pangalawa, doctrinal errors.
Without the guidance of the church teachings and traditions, may mas malaking posibilidad na mahulog sa mga pagkakamali sa doktrina o maling interpretasyon. Ang Biblia ay naglalaman ng malalim, turo, at kung walang patnubay ng simbahan, maaring maging mahirap na manawaan ang tamang pag-unawa sa ilang mga talata o doktrina. Patlo, fragmentation and division. Interpretation of the Bible without reference to the church traditions can contribute to fragmentation and division within Christianity. Kaya maraming sangay na ngayon ang mga protestanteng sekta dahil sa sila mismo ay hindi magkakasundo sa pag-interpret sa kung ano talagang sinasabi sa Biblia. Maaaring magkaroon ng magkakasalungat na interpretasyon ng iba't ibang individual o grupo na humahantong sa mga alitan, sa teolohiya at sa pagbuo ng kanilang mga denominasyon o sekta. Pangapat, loss of fullness of truth. The traditions of the church, which include the teachings of the early church fathers, the ecumenical councils, the magisterium, ay nagbibigay ng mayaman at komprehensibong pag-unawa sa banal na kasulatan. Ang pagwawalang bahala sa mga tradisyong ito ay maaaring magresulta sa pagkawala sa kabuuang katotohanan na sinasabi ng Biblia. Kaya, the Catechism of the Catholic Church emphasizes the importance of interpreting the scripture within the context of tradition in the church teaching authority o yung sinasabi nating magisterium. Nangangahulugan ito na ang simbahan ay may pananagutan, nagabayan at bigyang kahulugan ng kasulatan. Tinitiyak nito ang katapatan sa tunay na kahulugan ng salita ng Diyos, na taliwas sa pag-unawa ng iba na inuunawa lamang base sa kanilang pansariling kakayanan. Ang mga kumukontra po dito ay walang pagkakaiba sa pagkontra ni Martin Luther noong humiwalay siya sa iglesyang itinayo ni Kristo. Kaya mag-ingat po tayo sa mga itinuturo ng ibang sekta na hindi naman naaayon talaga sa katuruan ng ating Panginoong Jesucristo. Sana po nakatulong po ang video natin ito at kung nagustuhan niyo po ito, please like and share. Ibahagi niyo po sa mga kakilala ninyo upang mas malawak pang maabot nito at mas marami pa ang matulungan nito, lalong-lalo na sa pagpapatatag ng ating pananampalatayang Katoliko. At sa mga kapatid po natin na nagbibigay ng kanilang suporta, maraming salamat. Sa inyo na nag-send ng stars, maraming salamat po. Gagamit po natin ito sa pagpapalago ng ating munting page at of course sa mga pinaplano pa po natin mga corporal works of mercy na pwede po nating mapagbahagian ito. Kung nagustuhan niyo po ang video na ito, please like and share at pakisubscribe na rin po ng ating YouTube channel upang matulungan niyo rin po ang ating page at ang ating channel na mas lumago pa at mas malawak pa ang maabot ito. So please i-support din po natin yung mga kasamahan natin na patuloy rin po sa pagtatanggol ng ating simbahan, sa pagtulong din po sa ating simbahan sa pagpapalaganap ng katotohanan at patuloy pa rin na nag-aaral at nagbibigay ng mga kasagutan sa mga kapatid natin na may mga katanungan. Muli po, this is Mr. Curious Catholic. Kasama po ninyo sa pagtatanggol ng ating simbahan. Pro Deo et Ecclesia. Sa Diyos po ang lahat ng papuri. Hello mga kalay ko. Nabasa niyo? Ang ganda. Lumapit kayo sa akin. Nung ako po ay katotestante pa, hybrid ng katoliko at protestante, marami tayong mga katanungan sa ating isipan patungkol sa ating pananampalataya bilang katoliko. Marami tayong mga bagay na nag-aagam-agam sa ating kaisipan na totoo ba to? May paliwanag ba ito? Huwag kayong mag-alala. Na-curious lang kayo. Kaya salamat naman yung aking pagiging curiosity ito ay natugunan ng mga kasagutan sa mga taong nag-aral at lehitimong tagapagturo ng ating pananampalataya. Kaya kung kayo man ay naging katulad ko noon, ay huwag po tayong magtatanong sa hindi katoliko. Tayo po ay magsiyasat at atin pong tuklasin yung yaman ng ating pananampalataya upang sa ganon ay hindi po tayo maging mangmang sa sarili nating pananampalataya. Kaya kung ninanais po ninyo na mapuluan ng tamang kaalaman ang ating mga katanungan sa ating isipan patungkol sa ating pananampalataya, may tip ako sa inyo. Pasyalan po ninyo ang channel ng Curious Catholic. At makikita po ninyo yung mga topic doon. At sa inyong pakikinig, tinitiyak ko, magiging tulad ko rin kayo. Manny Lumibaw po, isang solidong katoliko. Pro Deo et Ecclesia. Hello, Father Lester Villa, Parish Priest ng Concepcion Iloilo, promoting Mr. Curious. See you! Good day everyone. Please support the page of Mr. Curious dahil marami kayong matutunan. God bless! Hi everyone, this is Sis LT from Bacolod City and I recommend you to please watch Mr. Curious Catholic.